Isa po ito sa pwede natin makita kapag tayo po ay nasa langit na. Makita po natin dito ang trono ng Diyos, ang mga anghel, at ang mga ginagawa sa throne room heaven. Isang pambihirang oportunidad na mabigyan ng pagkakataon na masilip at makita kung ano ang ginagawa sa langit. At isa po dito si Prophet Ezekiel. Una pong pinakita sa kanya ng Panginoon ay yung whirlwind na may kasamang apoy at metal. Pangalawa, yung mga anghel ng Diyos. Pangatlo, yung mga kakaibang creatures na hindi pa pinakita sa ibang mga propeta na makikita natin sa langit pagdating natin doon. Pang-apat, panghuli, the divine presence of God and the throne of the Lord. Babaybayin po natin ang apat na ito at tingnan natin kung ano ang sinasabi ng Biblia sa mga kahulugan nito at kung ano ang hinihintay natin pagdating po sa langit. I pray mga kapatid na habang binabasa natin mga historical background about sa Ezekiel prophecy ay kumilos ang Diyos sa buhay po natin. Bawat verses, bawat paliwanag po nito ay kumausap sa atin ang banal na espiritu. Ang Ezekiel prophecy po, hindi katang-isip at gawa-gawa lang ng tao. Hindi rin po ito alamat na nabasa lang sa libro. Ito ay totoong nangyari at naganap po sa panahon ni Ezekiel. Kalagay rin po sa history kung sino po yung namumuno sa Kingdom of Judah that time. Dito natin makikita yung pagka-sovereign ng ating Panginoon, na alam niya yung nangyari noon at alam niya kung ano mangyayari sa hinaharap. Dahil ipinakita kay Ezekiel, ito rin po yung makikita natin pag tayo po ay nakapunta na po sa langit. Si Prophet Ezekiel po ay isang propeta ng Diyos, nagkaroon po, nakareceive ng divine vision nagmumula sa ating Diyos. Panahon po na ang Kingdom of Judah ay independent. Ibig sabihin po ng Ezekiel is the strength of God. Nais ng Diyos na maranasan mo ang kanyang lakas habang pinag-aaralan po o habang binabasa at mababasa yung prophetic vision po na ito. Number 1, nakita ni Ezekiel po yung whirlwind. Ezekiel chapter 1 verse 4, at ako ay tumingin at narito, isang unos sa hangin ay lumabas na mula sa hilagaan na isang malaking ulap na may isang apoy na naglilikom sa sarili at isang ningning sa palibot. At mula sa gitna niya ay may parang metal na nagbabaga mula sa gitna ng apoy. Mapipictures po natin ang whirlwind na merong kakaibang nakalagay po dito. May halong apoy at may halong metal na hindi pangkaraniwan at halos hindi ma-describe ni Ezekiel. Kung magkakaroon ng tornado lang. Buhawi, ganito lang ang itsura. Pero ito, may halong apoy at metal dito sa whirlwind. At wala kahit isang destruction po ang naganap. At ito ang nakita ni Ezekiel na kumakatawan po doon sa Exodus na yung pillar of fire and pillar of clouds na pumuprotekta sa Israel. Tama ba? Ito yung pillar of clouds at pillar of fire. At ito naman yung pinakita kay Ezekiel na pinagsama ng ibig sabihin po galing sa proteksyon ng Diyos. Yung pinakita sa kanya po ay hindi lang pangkaraniwan. Ito ay nagmumula sa Panginoon, sa trono ng Diyos. Pangalawang nakita niya ay yung 4 creatures, yung 4 living creatures na merong kakaibang itsura. Pakinggan mo maigi ito kapatid. Kung naisip natin na gito ang hell na pinapakita ng Google, dyan po tayo nagkakamali. Dahil sa Ezekiel vision, iba po. Ezekiel chapter 1 verse 5 hanggang 11. Sa gitna ng ulap, may nakita kong 4 na buhay na nilalang, parang mga tao, pero bawat isa sa kanila ay may 4 na mukha at 4 na pakpak. Tuwid ang kanilang mga binti, at ang mga paa nila ay parang paa ng baka. Kumikinang ito na parang tanso. May mga kamay silang katulad ng kamay ng tao nasa ilalim ng kanilang mga pakpak. Magkakadikit ang mga pakpak nila. Lumilipad sila ng sabay-sabay sa kahit saang direksyon nang hindi bumabaling. Sa harap ay mukha silang tao, sa kanan ay mukhang leon, sa kaliwa ay mukhang toro at sa likod ay mukhang agila. Ang dalawa sa mga pakpak nila ay nakabuka pataas at magkatikit ang mga dulo. At ang dalawa pa nilang pakpak ay tumatakip sa katawan nila. Sa 4 na creatures, bawat isa ay may 4 na magkakaiba ang mukha. Lion, ox, eagle, and man. Bawat isa ay ganito ang mga itsura ng mukha. Tuwid ang paa, may pakpak, at ito ang mga itsura nila. Simbilis ng kitlat ng kanilang pagkilos at hindi man lang bumabaling saan man sila pumunta. Pangatlo po na pinakita kay Ezekiel ay yung kakaibang itsura ng creatures. Kung kanina po na-distinguish yan na cherubim, ito naman po ay merong pambihirang itsura at appearance. Ezekiel chapter 1 verse 15 hanggang 18, habang nakatingin ako sa 4 na buhay na nilalang, nakita ko ang bawat isa sa kanila ay may gulong sa ilalim. Ang 4 na gulong
ay nakasayad sa lupa. Ganito ang anyo ng mga gulong. Kumikislap ang mga ito na parang mamahaling batong krisolito at magkakapareho ang kanilang anyo. Ang bawat gulong ay may isa pang gulong sa loob na nakakrus. Kaya nakakapunta ang mga gulong na ito at ang mga buhay na nilalang kahit saang direksyon nang hindi kailangang bumaling pa. Ang gilid ng mga gulong ay malalapad at nakakatakot dahil puno ng mga mata. Diba, pambihirang nilalang yung nakita po ni Ezekiel na hindi nakikita dito sa mundo. Pang-apat ay yung trono ng Diyos at yung divine presence ng Panginoon na nakita ni Ezekiel at siya ay napaluhod. Ezekiel chapter 1 verse 26, sa ibabaw nila ay may tila tronong gawa sa mga batong sapiro at may parang tao sa tronong iyon. Mula baywang pataas para siyang nagniningning na metal at mula sa kanyang baywang pababa para siyang apoy na nagliliyab at napapalibutan ng nakakasilaw na liwanag. Ang liwanag na iyon sa paligid niya ay parang bahaghari pagkatapos ng ulan. Ganoon ang makapangyarihang presensya ng Panginoon at nang makita ko iyon, lumuhod ako at narinig kong may tinig nagsasalita sa akin. May role po yung mga creatures na nakita po ni Ezekiel dahil pinatunayan ito na nakita ni John the Beloved po sa Revelation. Revelation chapter 5 verse 6 hanggang 14. Pagkatapos nakita ko ang isang tupa na mukhang pinatay pero nakatayo sa pagitan ng mga namumuno at ng tronong napapaligiran ng 4 na buhay na nilalang. Mayroon itong 7 sungay at 7 mata na siya 7 espiritu ng Diyos na sinugo sa lahat ng lugar sa mundo. Ang tinutukoy po na tupa sa Revelation ay ang Panginoong Hesukristo, the Lamb of God, the divinity of Jesus Christ, at ang role po ng mga creatures na pinakita po kay Ezekiel, ganun din kay John the Beloved. Revelation chapter 5 verse 9, at umaawit sila ng bagong awit na ito. Kayo po ang karapat-dapat na kumuha ng kasulatan at magtanggal ng mga selyo nito, dahil kayo ay pinatay at sa pamamagitan ng inyong dugo ay tinubos nyo ang mga tao para sa Diyos. Ang mga taong ito ay mula sa bawat angkan, wika, lahi at bansa. Ginawa niyo silang mga hari at mga pari upang maglingkod sa ating Diyos at maghahari sila sa mundo. Nakita ko at narinig ang tinig ng libo-libo at milyong-milyong mga anghel na nakapaligid sa trono. Ito po yung mga creatures, mga anghel na binabanggit po sa Ezekiel. Sa 4 na buhay na nilalang, the 4 living creatures and the 24 elders, na umaawit sila ng malakas. Ang tupang pinatay ay karapat-dapat tumanggap na kapangyarihan, kayamanan, karunungan, kalakasan, karangalan, kaluwalhatian at kapurihan. At narinig ko ang lahat ng nilalang sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa at sa dagat na umaawit. Ibigay sa nakaupo sa trono at sa tupa ang kapurihan, kaluwalhatian, karangalan at kapangyarihan magpakailanman. Sumagot ang 4 na buhay na nilalang. Verse 14, chapter 5 ng Revelation. Amen, at lumuhod ang mga namumuno at sumamba. Makikita nyo po mga kapatid na may nag-aawitan sa langit dahil yung ginagawa natin dito sa lupa, it pictures the reality of heaven. Na ito rin yung gagawin natin sa langit. Mababasa nyo mga kapatid sa Bible na yung 4 living creatures sa Ezekiel, sa Isaiah, sa Revelation ay isa ang tinutukoy na mas malapit po sa trono ng Diyos, associate to worship the Lord. Ranas na ranas at ramdam na ramdam nila yung kapangyarihan ng Diyos. At hindi po makakatagal dito ang masama. Ang 4 living creatures na ito na distinguish na cherub, high-ranking angels. Kung alam nyo yung salitang the mystery of iniquity na tanging Diyos lang ang makakasagot, dahil si Satan ay isang kerubin na hindi nakatagal sa presensya ng Diyos at nagrebelde sa Panginoon, kaya siya ay binagsak kasama ng kanyang mga kampon. Gaya ng mapapakinggan nyo sa lahat ng pag-aaral ng angelology, Ezekiel identified the 4 creatures as the cherubs. Those angels surrounded by God's presence, possessed particularly power and glory. Before his fall, Satan is the one of cherub that covered God's throne. Ezekiel chapter 28 verse 14 hanggang 16. Tama ba? Very symbolical po ang angel cherub kasi ang angel cherub nag-appear na po ito sa creation pa lang. Sila po ang bantay sa Garden of Eden. At pagdating sa Ark of the Covenant, 2 angel cherub po ang magkatalukbong ng kanilang mga pakpak. Kung di mo pa alam ang Ark of the Covenant na merong 2 angel cherub, symbolize God's presence among the Israel. At yung salitang Yahweh
is something referred to as the one who dwells between the cherub. These living creatures nakita ni Ezekiel are unmatched power and glory comes from God. Ngayon pa lang gusto ko na magpasalamat sa iyo kapatid, nakarating ka sa time ng video na ito, na kahit medyo mahaba na, nais mo pa rin mapakinggan salita ng Diyos at yung lesson about the Ezekiel's visions. Number 1, the glory and divine presence of the Lord invites us to worship Him and have a submission. Nais ng Diyos na tayo rin po ay makarating sa langit na bayan, na kung ano ang ginagawa ng mga anghel ay gagawin din natin kahit nandito tayo sa lupa. It pictures the reality of heaven, na hindi basta-basta ang nilalapitan natin, kundi siya ang Diyos na makapangyarihan na may likha ng lahat. Number 2, the text invites us na makita natin kung ano at gaano kadakila ang ating pinaglilingkuran. Ang kadakilaan ng Diyos at ang kanyang kapangyarihan ay nakikita pa rin natin. Yung bahaghari, yung kidlat, yung ulap, yung apoy, He created. At alam nyo po, sa lahat ng nilikha niya sa mundong ito, maging sa langit, tayo ay napakahalaga sa kanyang puso. Di ba nakakatawang bagay na yung nagmamahal sa atin ay yung Diyos na may likha ng sanlibutan at nagkatawang tao upang tayo ay maligtas sa tiyak na kapahamakan. Tatlo at panghuli, God is in control. Siya po ay nasa trono pa rin hanggang sa oras na ito. Simula noon, ngayon at magpakailanman. He is the same yesterday, today, and forever. Makinig ka sa akin mabuti kapatid. Instead of satisfying our curiosity, this message invites us and instructs us to serve God, to accept God, and repent. Hindi na mamana ang kabanalan. Makukuha lang natin ito kapag tinanggap natin ang Panginoong Hesukristo at pwede tayong makasama sa langit na bayan. At ito rin ang nais ng Diyos kung bakit merong Diyos na nagkatawang tao upang tayo ay agawin sa tiyak na kapahamakan. Ganito tayo kamahal ng Panginoon. Isang simpleng panalangin at totoo ang gusto kong iwan sa iyo na pwede kang sumabay. Lord, salamat sa inyong mensahe. Salamat sa pag-ibig ninyo. Humingi ako ng tawad sa mga nagawa kong mali at kasalanan. Tinatanggap ko kayo bilang Diyos at kapagligtas ng aking buhay, bilang Hari, bilang aking Panginoon. Salamat po. Gabayan niyo ako at ingatan. Layo niyo po ako sa tukso. Lapit niyo ako sa mga tao na may lalapit, Panginoon. Ako, dyan, patungo sa inyo. Salamat po. Ito po aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So mag-thank you sa iyo kapatid kung nakarating ka sa huling part ng video ito. Marami ka nawang natutunan. Kung meron kang gustong sabihin, let me know in the comment section. Kung meron kang gustong itopic natin for the future, lagay nyo rin po. Like nyo po, i-follow yung FB page natin kung napapanood nyo po ito. Sa YouTube naman, subscribe po kayo at hit nyo yung notification bell para updated kayo sa mga i-release natin na video. Hanggang sa susunod na pagkikita natin, ito ang yung likod, Pastor Gab Bueno. God bless you po.